Mga buhing santos, welcome sa tuwang tulumanon na CFD Das Catholic Faith Defenders Defend Against Satanism. Welcome sa itong Dr. DF YouTube channel. Huwag ko kamong gihangyo to please subscribe sa itong Dr. DF channel o please share sa itong mga gidiscuss ngadto sa itong mga kaigsuunan. O itong pag-isgutan karon, kiniugos sa igsuon na Dr. DF, researcher, author, and a Juris Doctor. Atong pamatugdaan, ang niya kita sa pila kini nga deception, doon na kini 21 ka mga limbong religious deceptions. Niya kita karon sa ikapat nga deception, demon of false prophets. Ato nang gipamatundaan ang false prophets, duha kini ka grupo, mao ang dili mao nga mga pagpanagna, ug ang ikaduha, false prophets diin nag-witness wrong false witnessing sayop nga mga panudlo. These are the false prophets. Niining putuha karon, agatong paghisgutan mao ang false Protestant teachings. Niining puntuha karon, atong timanan nga sa Daniel 2:44, ang Dios magatukod sa iyang gingharian. O kining mong gingharian dili kini malumpag, ang gahom niini dili maagaw, o kini mulungtad hangtod sa kanturan. Gituman kini ni Jesus, Mateo 16:18-19, iyang gitukod ang mong gingharian, kini ang simbahan. Nan karon pasidan-an na daan nga si Satanas maningkamot gyud paglumpag dining gingharian. O busa mikamin misulod ang deception. Ang deception is apparently correct but actually wrong. It is deceiving the people. O busa diha sa 1 Juan chapter 2 verse 18-29. Mipasidaan na daan si Sabuan, nga dunag yoy mo hawa, there will be a group of Christians who will revolt against the kingdom that God has founded. Moribilde, batok sa gingharian sa Diyos. Natuman ka na, 3rd century, si Arius, nagtukod og Arianism, usa ka na kapare. Giatake ang pagka-Diyos ni Kristo. Sa 4th century, usa ka Orthodox nga bishop nga si Nestorius, nagatukod siya Nestorianism, then ang iyang usab nga krusada attacking against Mother Mary. Kining duha ka mga may rebelde batok sa gingharian sa Dios. Nahimong duha ka tiil ni Martin Luther sa 1517. Si Martin Luther sa 1517 buot mugawas, muribelde batok sa simbahan ngayang gitukod. Gusto siya makigminyo sa usa ka madre. Ug busa aron mamahimong valid ang iyang pagpakigminyo kay dili magkamaminyo kung pare ka. Busa mihawa siya gikan niining maong gingharian, niining simbahan nga gitukod sa Dios. Ug sa wala pa siya mahawa niini, gigamit ang iyang doctorate of sacred theology. Nagahimo siya 95 thesis. O kini karon nga 95 thesis, mao gihimo niya nga sukaranan sa iyang pagrebelde o iyang gidaot ang gingharian nga gitukod sa Dios. And here comes the origin of Protestantism. May protest against the kingdom of God. O natuman yun ang gipanagna ni gipasidaan ni San Pablo, 2 Corinto 11:14. Nga si Satanas makahimo siyang kaugalingon nga anghel sa kahayag.
Satan can appear himself as an angel of light in order to deceive the people. Tinuod gid ka na, angel of light. Mura bag anghel sa kahayag. Ug yun sa bakini. Niyadtong 1517 ng 16th century, nagawas na ang Age of Enlightenment dito sa Europe. Kini si Martin Luther from Germany. Busa ang Age of Enlightenment mao na gipasiatab dito sa Europe. Nga nadanagan kunuhay ang mga tao. Age of Reason, Age of Reformation. Nga nalandagan kunuhay ang mga tao. Ug busa meripilde sila batok nining gingarian sa Diyos. They all protested against the church founded by Christ. It was the age of enlightenment nga kahayag apparently correct. Natuman yun ang panagna ug pasidaan ni San Pablo. Pagbantay ka mo kay si Satanas, muhimo sa iyong kaugalingon nga anghel sa kahayag. Angel of light, age of enlightenment, age of reformation. Deceiving the people. Niining puntuha karon. Dunay duha ka paagi giunsan ni Martin Luther nga na-deceive man niya ang katawhan ug miabot kining 49,000 ka mga Protestant religions all following ni Martin Luther, the father of Protestantism. Miabot og 1 billion ka mga Protestants. Number 1, ang gihimo mao ang assuming church authority. Mi-assume nga dunay church authority. O kini mao ang fourth step of religious deception. Ang una, rebellious pride. May rebellious pride. Isaiah 14 verse 12 to 14. 1 John chapter 2 verse 18 to 29. Mao na rebellious pride. May rebelde. Ikaduha, close-mindedness. Wala na maminaw sa teaching authority. Close-mindedness. O kini ng ikatulo, self-righteousness. Self-righteousness nga gatuo sila sakto na. Ug mao ni hinungdan nga nagmaumao na sila silang kaugalingon. Nagama-gama na og mga teachings, mga gitudlo nga against the teachings of the kingdom that God has established. O kining ikaupat, mao na ang false prophets. May paturatoy na yun. Now, sa ilang pagka-false prophets, nagatudlo na dili mao against the teachings of the Christ-founded church. May pasidaan na si San Pablo nga kini karon nga meribilde batok niining gingharian sa Dios, nagahimo nagawali og lain nga Hesus. 2 Corinto 11:4. Lain nga Hesus. Ngano? Tungod kay ang ilang giwali si Kristo ra minus the church. Gigupa ang simbahan. And this church is the mystical body of Christ. Mao ang lawas ni Kristo. Dili mabuwag ang lawas ni Kristo, which is the church. They cannot be separated from the head, who is Christ. Colosas 1:18. Dili na mabuwag. Efeso 5:23. Si Kristo nga mao ang head shall save the body, the mystical body of Christ, which is the church. Iha ka na pagalwason. Ug sa diha nga giputol ang lawas, giputol ang simbahan. Ang gihimo sa protestante, nagwali sa laing Hesus. Gigupa ang pagkadugukan the divine plan. Only the head, excluding the mystical body, excluding the Christ-founded church. Juan 14:6. Si
Si Kristo mong dalan, kamatuuran ug ang kinabuhi. Ug ang simbahan ngayang gitubod mao ang dalan. Ug anaa diha ang teaching authority, Mateo 28:19-20. Naa diha gitagaan og teaching authority nga mao'y manudlo. And so naa ang giya sa Espiritu Santo, the Spirit of Truth. Gibungkag na. Ug busa nining tanan unsabay nahitabo niini. Dinhi gidayag gi-assume ang church authority sa Protestantism. Ug giunsa ba nila? Gigamit nila ang Bible alone. Bible alone. Gihimo sa Protestantism that the source of their authority is only the Bible, without the teaching authority. They replaced the teaching authority with Bible alone. Is it correct? Wrong. It is deception. It is deception. The reality, God founded His kingdom and gitagaan og gahom sa pagpanudlo. Gitukod ang gingharian sa Dios. Mateo 28:19-20, gihatagan niya teaching authority. Kamu may mutudlo. You have to teach. Ang nahitabo, gipulihan kining church magisterium. Gipulihan ang church authorities. They are replaced with the Bible. Very ingratitude, ungrateful. Ngano, the Bible is just a product of the teaching authority. Nahimo kini gumikan sa church magisterium nga mao'y compile mihapnig niini ug mao'y mideklarar nga pulong sa Dios. The Bible is the output of the church foundation. The church with the teaching authority. So it was replaced. That is deception. Limbong. Replacing the teaching authority with the Bible is a deception. Dakong limbong. Ug dinhi nakasud ang paglimbong. That is the basis nga sila mi-assume sa church authority. Nanining puntuha karon, is it correct that the Bible alone is the source of authority nga maura kini nagatugan sa kamatuoran? Outside of the Bible, dili tuhuan kay walay kamatuoran. Is it correct? That is a fallacy. That is a fallacy. OA, overacting, overemphasis. Bible alone. Take note. The totality of the truth ang kamatuoran. Timman ikini. Unsa ba di ay ang totality sa kamatuoran? Dunay 7 ka mga pillars of knowing the truth. 7 ka mga sukdanan. 7 ka mga pundasyon nga matugkad ang kinatibuk-an nga kamatuoran. The basics of understanding. Number 1, what? Tubaga ang pangutana, what? Unsa. Number 2, tubaga ang pangutana, when? Kanusa. Number 3, tubaga ang pangutana, where? Diin. Number 4, tubaga ang pangutana, who? Kinsa ang nagsulti, kinsa ang nagsulat. Number 5, tubaga ang pangutana, whom? Kinsa ang gisulatan, kinsa ang giistoryahan. Ikaunom, tubaga ang pangutana, why? Ngano? Ug ang ikapito, tubaga ang pangutana, how? Giunsa. So in order
to have a complete understanding, which is the output of the totality of the truth. Kinatibuk-an yun nga kamatuuran. The 7 pillars of understanding should be exhausted. What, when, where, who, whom, why, and how. That is 100%. Karon, sa baruganan ni Martin Luther, which is a deception, nga ang utok di ara gikubot sa Bible alone. Unsa ba nahitabo? Martin Luther has 7 timani ha? Nabahin kining iyang kamatuuran. The Bible alone teaching is 1/5 of 1/5 of 1/7 of the whole truth, which is sa kining 1/5 of 1/5 of 1/7 of the whole truth. Niya ato kining tugkaron. Unahon na to, ang 100% gibahin kini sa ikapito. Nganong gibahin sa ikapito? Tungod kay pito ka na ka pillars of understanding. Mao kini. What? Which is 14.28%. Nining putuha karon unsay dagan niini. Ang niya usab kining gitawag og what, when. Take note, what is 14.28%, when is 14.28%, where 14.28%, who 14.28%, whom 14.28%, why 14.28%, and how is 14.28%. Karon, kining Bible alone, nabilong ba na sa when? Dili. Where? Dili. Who? Dili. Whom? Dili. Why? Dili. How? Dili. Sa araman nabilong kining Bible alone di sa question number 1. What? Unsa Bible alone. Di ara siya sa what. Therefore, in the totality of the truth, ang Bible alone teaching ni Martin Luther, pagtugad sa kamatuuran, di ara siya sa question what. O sa question what, 14.28% of the totality of the truth. Limited, 14.28%. Karon, is it enough? 14.28% ra? No. Nabahin pag yun ning what? Sa 5. What? Unsa? Nabahin pa ni sa 5. Ngano? If we have to digest the quantitative proof of evidence, ang what refers to the 5 senses. Gamoy mutug-an nato mohatag og quantitative proof. Unsay quantitative proof? By natural science, mahibaw-an nimo ang kabtuoran. So arita sakyan ta si Martin Luther nga Bible alone what? So diha sa what naa ang 5. Ug mao kini ang 5 senses. What? Mabasa ba? That is sight. What? Madungog ba? Can it be heard? Naa sa hearing. What? Masimhot ba? Can it be smelled? Masimhot ba? That is quantitative proof. What? What? Matilawan ba? Can it be tasted? Matilawan ba? What? 5. What?
sense of touch, can it be touched? What can it be touched? So 5 senses. In other words, kining 5 senses mo produce ka na og quantitative proof that can measure the reality of a certain fact og kana based on natural science. Niining putuha, diha sa what, naa naman siya 14.28%, gidivide na sa sight, mabasa ba, makita ba, masinhot ba, madungog ba, matilawan ba, mahikap ba. In other words, 14.28% divided by 5 is 2.85%. Mao ni ang quantum. So pag ingon ni Martin Luther, mabasa ba? Using what? Sight, only sight. Wala i-appeal on magdungog ba? Kay kontra niya ang teaching authority. Close the ears against the teaching authority. So nag-focus ra sa sight, mata. Ug busa kun matara ang basihan nga makakita sa kamatuoran, divide 14.28 into 5, ang may bilin nga quantum of evidence ni Martin Luther is only 2.85%. And what is worse, kining 2.85% quantum of evidence pagpalugmaw sa kamatuoran, nabahin pagyud kini sa 5. Nganong nabahin man sa 5? Ang what? Ang sight. Ang sight, mabasa ba? So, mabasa nimo sight. Nabahin pagyud na sa 5. Ngano? Kaya ang imong mabasa para makakita ka sa kamatuoran, there are 5 kinds of documentary proof. 5 ka klase sa mga dokumento nga nagatug-an sa kamatuoran. Ug unsa ba kining mga dokumento? What are these documents that present the truthfulness of a fact? Number 1, biblical documentary proof. So, niya, pasar si Martin Luther, biblical documentary proof. Ikaduha, historical documentary proof. So, doon ay mga libro nga gisulat sa mga historians, including encyclopedia, history books. Karon, ang mga Protestants, dili mo tuo niya na. Bible alone. Ikatulo, nga documentary proof. Philosophical documentary proof. There are books authored by the philosophers stressing, presenting the proof. Dili sila mutuo niya na. There are books, scientific documentary proof. Kining mga scientific documentary proof written by the scientists. Neglect na Bible alone. Bible alone. Ikalima, academic and expert documentary proof. So doon ay nagkadaya nga mga courses. So ang mga academic experts, different professions, nagasulat sa nagkadaya nga mga libro o guban pa. Dili sila mutuo kay Bible alone. Therefore, this 2.85% divide by 5. Kaya di man sila mutuo sa upat. Historical, dili. Philosophical, dili. Scientific, dili. Academic, dili. Ang ilang tuuan, Bible alone. Therefore, 2.85% divide by 5 equals 0.57%. So, in summary, ang Bible alone, quantum of evidence ni Martin Luther, nga mao'y gisunod sa mga pastors sa 49,000 ka mga Protestant religion sa kalibutan. Nagkapariha sila Bible alone, and yet
that 100% quantum of evidence is divided into 7. Ang 7, what, when, where, who, whom, why, and how to complete your understanding. Pero usara ang ilang gifocus, what, unsa, which is 14.28%. O kining what, nabahin pa na sa 5. Sight, mabasa, makita sa mata, hearing, smell, taste, and touch. So, ang 14.25 nabahin pa sa 5 na himong 2.85%. What? Mao ang sight. Nabahin pa yun into 5 ang mabasa. So, biblical, historical, philosophical, scientific, academic, o expert documentary proof. O saraman ilang tuhuan, Bible alone. Therefore, 2.85% divided by 5 equals 0.57%. In other words, sa gitudlo ni Martin Luther nga ilang gipasihatab as the basis of truth nga Bible alone is only 0.57%. In other words, less than 1% quantum of evidence. You are wrong. You are wrong. You are wrong. Mauni hinungdan nga nagkatuali ang nagkadaiya ng mga relihiyon miabot og 49,000 ka mga Protestant religions. Ngano wa kaabot og 1% quantum of evidence. Ang ilang nakuha, it's only 0.57%. For this reason, these 49,000 Protestant religions wala magkasinabot. Misunderstanding. Nagtukod og laing relihiyon, unya ang born again, dunay relihiyon, nagtukod na sa guban, branch, miabot na kana o 49,000. Ngano? Ang ilang truth, ang kamaturan is less than 1,000. Tungod sa wrong teaching of Bible alone, mao nay resulta sa mga tao nagkahig ulo, nagdunay garbo, nagdili mo saludo sa authority, teaching authority, Mateo 28:19-20, that God has institutionalized in the kingdom that He has founded. Nining puntuha karon, unsa bay nahitabo niini? In pare delicto, iguales silang tanan. Karon, kay niya naman ni-assume sila sa ilang church authority kunuhay. Nagpakaroon ingnon nga duna sila gahom, duna sila authority. But remember, Satan is the source of false authority. Si Satanas mo'y tinubdan sa dili tinuod na authority. John chapter 8 verse 44. Muna ang deception. 2 Corinto 11:14. Satan can appear himself as an angel of light. What is deception? Limbong. O busa, kaya nahinayat naman sila sa rangkada. Busa, ilang gigamit ang private interpretation of the Holy Bible. Unsa bay private interpretation of the Holy Bible? Is it an official interpretation? No, dili official. Ang private is personal interpretation sa matag usa. Ug unsay mabasa sa Biblia, wala may teacher. In violation sa gitudlo sa mga apostoles, sama ni Filipi. Diya sa buhat 8:26 ngadto sa 36. Diya gipadayan nga usa ka eunuko taga Ethiopia nagsakay sa karwahe, wala kasabot unsa nang naagisulat sa Isaias. Ug busa gigna sa Dios ubani siya, tudlo siya.
Filipi. Gipangutanan ni Filipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Mingon ang usa ka eunuko opisyal sa nasod sa Ethiopia na diha sa Afrika. Mingon siya, unsaon ko pagsabot ug way mo tudlo? Kung tanan pa nga mga pastors, sama pa ka mapaubsanon how humble was the Ethiopian official who submitted himself to know and to listen to the teaching authority from the apostles. Kung parihas pa lang silang tanan, wala gyud mo protest. Busa gitudluan ni Saint Philip, Apostle Philip. Gitudluan siya. O kining Philip origin sa ngalan sa nasod nga Pilipinas. In other words, this country mao ang lone Christian Catholic country in the whole of Asia for so many years is supposedly the teaching authority nga mao'y mutudlo kining nasura. Ug busa nagpatudlo. Pero unsay nahitabo sa Protestantism, no teaching authority. Do not listen to the teaching authority. Bible alone. Bible rin mo tudlo nimo. Mao kini ang gitawag og private interpretation of the Holy Bible. Nanining putuha karon, do na ba'y gisupak niya na? Yes. Matthew chapter 16 verse 18 to 19 ang otoridad ang gahom gihatag sa church authorities. Mateo 28, 19, 20. Tudluoy sila sa pagtuman na diha ang teaching authority. Pero kining Protestantism dili maminaw sa teaching authority. Kay gusto sila mo'y paminawon false teachings. False teachings. While they do not listen to the teaching authority of the kingdom that God had founded. They want to be listened. Gusto silang mao'y paminawon sa ilang mga followers, which is wrong, false teachings. Nining putuha kanon, John chapter 10 verse 27 to 28. Mingon sa San Juan, ang maminaw sama sa mga nating karnero, sama sa mga karnero, iya sa Diyos. Ang dili maminaw, iya sa dautan. Nining putuha karon ang maminaw makabaton sa kinabuhi. And this wrong teaching of Bible alone, nga mao'y ilang gipuli sa teaching authority, gihimo ng Bible as the only source of authority, which is deception, limbong jamo, limbong. Making the Bible as the only source of authority is a great deception. Dili mao. Ug mao kini hinungdan nga nakuyaig silang tanan. Miabot 49,000 ka mga Protestant denominations, religions as of 2025. Tungod sa ilang private interpretation, Bible alone. So niining tanan, unsa pa'y mahitabo? Usa kini ka fallacy. If the laws of the land, kung ang balaod nining kalibutan, dunay Supreme Court, nga mao'y official interpreter, nga mao'y muhubad sa balaod, how much more the divine law? And the official interpreter, mao ang church magisterium led by the Pope down to bishops, sila mao ang official interpreter, the church magisterium. Nining tanan, dinhig hidayan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 85, 93, and 100. Unsay giingon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 85, 93, o sa paragraph 100, diha gidaya. The task of teaching and interpretation of the Scripture has been entrusted to the Pope and bishops alone. So ang muhubad, official nga pagsabot, official nga paghubad, niining balaang kasulatan
tuag gihatag sa Dios sa Santo Papa ug sa mga kaobispuhan. Ngano ba? In Hebrew chapter 8 verse 2, ang Pangulong Pare mao si Kristo. Ug ang iyang gitugyanan sa simbahan mga pare, mga kaparian, ang iyang gitugyanan diha sa simbahan. Ug busa, the whole and alive church of the apostles with bishops as their successors, handing over their authority to teach and interpret the Holy Scriptures. Na kanila agahom. Ngano ba? It is because the apostles received the commission from Christ that all bishops possess. Mao kini ang ilahang gahom nga nadawat ni Kristo. The mission to teach all the nations. Gitaga agahom sa pagtudlo sa tanang mga nasos kalibutan. Constitution on Divine Revelation, section 7. Napatik sa kini sa Mark chapter 3 verse 14, Matthew 28 verse 19, Romans chapter 10 verse 15, Acts chapter 8 verse 29 to 31, and in the book of Malachi chapter 2 verse 7. Busa, dili ninyo maagaw. You cannot confiscate the teaching authority within the church authorities. Mao na giingon ni Propeta Daniel 2:44, walay makaagaw sa gahom. Yan ang gigrian sa Dios. And you 49,000 Protestant religions, you cannot conquer. You cannot deceive at all times all the peoples. You can deceive all the peoples of the world, but you can never deceive them all at all times. God controls times. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11. Now is the time nga mahunong na, masakpan na ang inyong panlimbong deception in this planet earth. Come to an end. 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 25. Pusasan si Satanas. Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Mabungkag ang deception sa ining kalibutan. Revelation 12 verse 11. Pinaagi sa dugo sa nating karnero o sa kamatuuran nga isang yaw nila apologetic truth. Ug busa nining tanan. Miabot og 21 ka mga ecumenical council. Pangkalibutan yun ni nga gitawag sa simbahan. O niya mao na kinilaghatag nagdeklarar og mga official teachings, dunay mo repildi mga wrong mga teachings, gi-convene ang mga kaobispuhan. Miabot ng 21 official na mga teachings. Pagpatinaw sa katawhan nga dili mailag, dili ma-deceive, dili malimbungan nining mga false prophets nga ang tumong pagrebuilde para gubon ang gingalian sa Diyos. That is deception, religious deception. O busa nining tanan, malumpag ba ang simbahan? No, it cannot be done. Ang simbahan is guided by the Holy Spirit. In the book of John chapter 16 verse 13, John chapter 14 verse 26, ang Espiritu Santo nga mao'y nagtudlo sa kamatuuran, nag-aga, nag-uban sa simbahan, naggitukod sa Diyos. The Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit can never be separated. They are one. And so when Christ has founded the church, the Father, the Holy Spirit, uban niya na the Trinitarian God. And therefore, kay dili man mabuwag ang Espiritu Santo, ang amahan o ang founder niya ng gingharian nga si Kristo. They are one. Therefore, the Holy Spirit of truth
is exclusive within the kingdom of God, in the church founded by God, and therefore outside of the kingdom, outside of the church, nga kining mga Protestante, 49,000 ka mga Protestant religions, 10,000 ka non-Catholics, non-Christian religions, outside of the Holy Spirit, wala ang kamaturan. And so on sa pag-iingon ni San Juan chapter 16 verse 13, nagingon si San Juan, when He, the Spirit of truth, has come. Pag-abot sa Espiritu Santo nga nagdala sa kamaturan, He will guide you into all the truth. Ang Espiritu Santo mo'y mugiya sa tanan kinatibuk-an nga kamaturan, and that is only in the Christ-founded church, in the kingdom founded by God. Ang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo, nakig-uban kanunay ka na. Matthew chapter 28 verse 19, bunyagi sila sa ngahan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So dili mabuwag ang Espiritu Santo sa simbahan nga gitukod sa Diyos. O kaya mga Protestante, against the kingdom of God, you are attacking against the Father, you are attacking against the Son, you are attacking against the Holy Spirit. When you usurp the authority of the teaching authority, sa diha nga inyong gisapawan ang gahom sa teaching authority, you are deceiving the people. O sa inyong pag-ilan o paglimbong, you have committed the sin against the Holy Spirit. Nakasala mo batok sa Espiritu Santo. And this sin against the Holy Spirit can never be forgiven. Dili o dili gayud mapasaylo kining sala batok sa Espiritu Santo. Kung magkasala kita batok sa Amahan, batok sa Anak, mahimog ka na nga mapasaylo. Apan kung magkasala kita, batok sa Espiritu Santo, dili o dili gayod kini mapasaylo. So niining tanan, unsabay mahitabo ni ini. Dinhi gidayag gadakong sala, kining makigsangka batok sa kamaturan. Dakong sala ang pagpakigsangka batok sa katarungan. Dakong sala ang pagpakigsangka batok sa kamaturan. It is a sin against the Holy Spirit. Niining puntuha karon unsa ba kining mga gipanudlo false teachings of Protestantism? Niya teachings against the Holy Trinity. Nakigsangka batok sa Santissima Trinidad. Usan ini Iglesia ni Cristo. Anniversary, July 27. But they are attacking against the Holy Trinity. Kay dili nila tuhuan nga si Kristo Diyos. Samtang ilang gipasiatag ang ngalan ni Kristo, apan gimorder nila si Kristo for not believing that Christ is God. That is more than a blasphemy. Kadakong pasipala. False teachings. Teaching against Christ as God. Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, guban pa. Ubay-ubay kini sila mga Protestant religions. Apil na ang Islam, Hinduism, Judaism, uban pang mga non-Christian religions attacking against Christ as God. Teaching against the 7 sacraments. Giayo-ayo pagkunis-kunis ang 7 ka sakramento, nagtabang ng mga 49,000 ka mga Protestant religions. Teaching against the sacred family.
Giatake ang mahal nga birhen nga dili na birhen, daghang anak. Giatake si San Jose kalagi Santos. Giatake Senyor Santo Niño kay dili mo tuo. Senyor Santo Niño. Labaw na sa mga larawan. Nining putuhan, we are teaching against the sacred family. They are teaching against Mother Mary. Number one, yun kaaway nila ang mahal nga birhen. Unya, aron ma-justified sa pagpakig-away sa mahal nga birhen, na ay larawan sa mahal nga birhen, inugok nga pagsabot. Inugok nga pagsabot. Diha ilang gibase sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9 nga dili mo maghimog larawan nga yukbuan. Kay doon na may larawan sa mahal nga birhen unya giyukbuan mao na nga inugok nga pagsabot. What ra mo'y gibasihan nila, mo di are jumping into a wrong conclusion that Mother Mary dili mao dautan ang mahal nga birhen kay doon na larawan. Pagka binugok nga pagsabot, pagkaluoy. Take note, ang inyong pagsabot, wa kaabot og 1%. Wa kaabot. And therefore, be ready for a series of apologetic eschatological debates on the issue of Mother Mary, and the Catholic faith defenders will now explain and clarify the apologetic truth in defense of the teachings of the Christ-founded Church. Kamu nga mga false prophets, mga pastors, pila katuig kamo inyong gikastigo, gikulhata, gimakmak ninyo, giayo-ayo ninyo, pagdugmok ang gingarian nga gitungkod sa Diyos. And the lawyers of the church, who are the Catholic faith defenders, will defend. And CFD does defend against Satanism, do all sanctifications. Mubaro, phase 2 in the life of defending the church is CFD does. And so, Santiago 4 City, James 4:7, sukli ninyo si Satanas. Buntuga ang mga limbong ug mudagan kini. And so, ready for the apologetic eschatological debates. 47,000 Protestant religious denominations. Laray mong tanan, dunganon kini pagtuki, and the truth will set us free. John 8:32. Revelation 12 verse 11. Ang kamaturan, mudayan, muhatag ug kagawasan. Unya inyo pagyatake tanang mga santos with your wrong understanding, kabot 1% na pagsabot. Bible alone ra. There is a great deception. Sama ni Aniedes, we act as the moderator of various debates versus Father Darwin versus Aniedes, San Pablo Paul Alima versus Aniedes, uban pa. Kano na yun nako nga taga-agruling si Aniedes. What was the concept of the pastors? Ang ilahang pagsabot na ang mga santos equals to larawan. Very atom of understanding. Tibugsok, wa makasabot. Pagkaluoy. Wa kabot 1%. So, ining tanan, you should be clarified that the images are not equal to saints. Maunay deception. Gilibo, giilad ang katauhan. And these pastors are evangelizing wrong information. Maunay false prophets. Mauna, gailang gihimo nga ang larawan, mao ang mga santos. Wrong. Very wrong. Very wrong. So, nining tanan, ang gidili nga larawan, mao ang larawan sa mga false gods.
Nagiila nga Dios. And for you mga pastors, you have to know the question, whom? Kinsa ang gipasabot ni ana? Whom? Diin maon kinsa sila? Whom? Do not focus your mind on the question what, unsa. No. You have to know what, when, where, who, whom, why, and how, so that you can fully understand the law niya ng giingon sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 8, 9 nga dili ka muyupo ug mga larawan. Incomplete understanding ang inyo, wa kaabot og 1%, pagkaluoy. Mo na katimbalong gid mo. The question of when, kano sa ba na? During pa, kadugay thousands of years, before the birth of Christ, ngano ba? Where? Diin man na. Sa mga nasod sa India, Egypt, o uban pa mga nasod sa kalibutan. Where? Whom? Who kinsay nag-ingon niya na nga ayaw kamo pag hibog mga larawan? Who? Mo ang Diyos nga amahan. Whom? Kinsa ang giadrisan? Ang giadrisan ini mao bang Catholics? No! Wala pa ang mga Catholics. Wala pa ang mga Catholics. Wala pa matukot. Wala pa mataw si Kristo. Muna timan ininyo. So ang giadrisa ni ini, mao ang mga polytheistic religions. So complete ang inyong pagpangutana. Whom? To whom was Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9 nga ayaw mo pagkulit og mga larawan nga himuon ninyong Dios, yugbuan ninyo, whom kinsa giadrisa na mga Katoliko? Dili. Ngano wala pa tukura ang simbahan, ang gingarian sa Dios in the year 33 AD. So kinsa ang badlong mong polytheistic religions, Hinduism, uban pa daghan kanang mga reliyon nga polytheism. Unya, ang Catholic Church is monotheism. So dili mo apply kanang whom, kinsa ang giadrisan. Ang giadrisan niya ng maong gidili, mao ang polytheism. Unsay polytheism? Nagsimba og daghan nga mga Dios. Nagsimba daghang mga Dios. Baal, labihan, more than hundreds of mga ngan sa mga Dios. Mao na, kinsa sila nga mga ngan sa mga Dios. We have explained it the other year. Ato nang gi-enumerate. Nining tanan, you are wrong. Kay ang inyong gi-question, ang inyong gi-conclude whom, mao mahal nga birhen, pagkasurumbaw sa utok, pagkaluoy. Ang mahal nga birhen, Senyor San Jose, ang mga santos, nagpakamatay sila in defense of the true God. Mao nang tibugsok yun in tao ng inyong pagsabot, pagkaluoy. Why? Because the Holy Spirit does not live in your religion. Wa mo puyo sa inyong tinuan. In the book of Acts chapter 7 verse 48, in the book of Acts chapter 17 verse 24, nagaingon nga ang Dios dili mo puyo ni anang relihiyon nga tinukod sa tao ug busa ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamatuoran. Wala mo ipon, wala mo puyo kaninyo kundi ang miubad kaninyo dili ang Espiritu Santo kundi Espiritu Tonto, deception. Mao na ang miuban kaninyo, mao nga nahimo kamo nga mga false prophets, and whose purpose is only to destroy the kingdom of God. But you can never destroy the kingdom of God, because that is protected under Daniel chapter 2 verse 44 nga nagaingon nga walay gahom nga magapukan diyan ang mong gigarian. Mateo 16, 18, 19, Mateo
28, 19-20, kining mong gingarian, mulungtad hangtod sangtod. And you 49,000 ka mga Protestant religious denominations, false prophets, you have no role. You cannot conquer the kingdom of God. It is protected by the guidance of the Holy Spirit. Against your spirit, espiritu tonto, espiritu sa limbong. That is deception. It shall come to an end. 1 Corinthians 15 verse 24 to 25. O niya pa inyong mga teachings against purgatory. Pagkanindot gayod in taon ato, bangon mong tanan nga mga pastors. Pagaluoy, hingo nato ang inyong 100 billion nerve cells asa nakutob ang inyong intelligence. Asa ang rationality. Dua ka klase sa beings, human beings, animal beings. Ang animal beings, kutubra sila sa question what. But ang human beings, what, when, where, who, whom, why, and how. And Martin Luther is teaching the people to become animal beings. Kaya animal beings, what ra ang ilaha. So Bible alone is making the Protestants animal beings, not human beings. No intelligence. Rationality. Mau ka na. And so, ato sa kung gusto tag mga biblical basis of purgatory, deception ang gihimo sa Protestantism. Ang 73 books gikawat ang 7 ka mga libro, gitangtang ang 1, 2 Makabiyo, ngano naa sa Makabiyo ang gituki bahin sa pulong nga purgatory, naa diha ang mga pabisa ug uban pa. Gibungkag na gikuha ni Martin Luther. Imagine. Unya, naana sa 1 Korinto ang purgatorio Spanish. Ang Bisaya kalayo nga temporaryo. Naa sa 1 Korinto. So for separate debates on the issue. Pagkaluoy gyud pagkaluoy. Mao ni nga paabutan ninyo ang mga debate. Paabutan gyud ninyo. Kaya anhig na ito'y patugkad. Unsang purgatorio is an evidence that a person is human being. Wa lang makasabot ng mga Protestante. Nagparon ingon nga master sa Bible, but the mastery of the Bible is only to deceive the people because the Holy Spirit does not reside in those religions founded by men. Ang Espiritu Santo walang magauban. Niyan relihiyon nga tinukod sa tao, dili tinukod sa Dios. And therefore, there is no truth, but deception. As buhat sa mga apostoles, City 48, 17, 24, Hebrew chapter 8, verse 2. Unya ilang pang giatake against the Pope. Si Brad Bahinting, di gibutuo sa Santo Papa, kadili tawgon og Papa. O they are attacking against the church authority. They are attacking all the church teachings. Santos nga rosaryo, prosesyon, ilang giatake, tanan nga gitudlo sa simbahan, ilang gipang atake. Laray mong tanan, because God controls time. Laray mong tanan. And the Holy Spirit, there is eschatological, apologetic debates. Morning wholesale package. God controls time. Revelation chapter 12, verse 11. Unya, ila pang giatake ang Catholic Church. Timanin ninyo, hurot na ang inyong panahon sa pagpangatake, bato niyang gingarian gagitukod sa Diyos. Now is the time
in a wrestling, sama ni Hulk-Hogan nga inyong gikulata. Sama ni Undertaker nga inyong gikulata. Sama ni John Cena nga gikulata. Pagbarog na niini, paabuta. Kay itayag ang kalibre 45 ni Brad Paul San Pablo Alima nga mao ang pundasyon sa kamatuoran. Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Nadiha ang kamatuoran. Christian soldiers, CFD dasdas. Busa uban sa Birhen sa Kalinaw mayong panaw. Pinagi Reverend Father Roy Riam Bonanza, din gipahigayon ang Apologetics Seminar sa Birhen sa Kalinaw mayong panaw. Gisugdan gyud sa July 27, matag Domingo kini, hangtod na sa Oktubre 12 nining tuiga, anha sa simbahan sa Kwasi, Luon, Bohol. You are all welcome. Apologetic Seminars. Nining putuha, mao ni ang pagdayag sa kamatuoran, pagdepensa sa simbahan nga gitukod sa Dios. Apologetic discussion ngadto na sa apologetic debates. Ang Dios magauban kanato. Santos, Santos, Santos. Fiat!